and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Yet I judge not mine own self. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the cup, and then shall every man have praise for God. Praise God. So even Paul himself, mga kapatid, sabi niya, I do not judge myself. Dahil we all encounter, mga kapatid, decisions, mga kapatid, na gusto natin i-judge yung ating mga sarili. So when kapag pinagtatanggol natin yung ating mga sitwasyon or yung mga desisyon natin, mga kapatid, ay sometimes we judge ourselves, diba? Tama naman ako, mali naman ito, ganyan. Pero even Paul himself sabi niya, I do not judge myself. I judge myself according to the will of the Lord. Amen, praise God. So salamat sa salita ng ating Panginoon. Dito natin ibabase lahat, mga kapatid, ng ating mga ginagawa, mga kapatid, sa ating buhay. Habang hiniling ko ang ating pastor, pangalaman sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa pagkabasa ng inyong mga salita, Panginoon, at salamat sa kapangyarihan taglay nito. Aming dalangin, punasan mo ang aming pangunawa, ang aming kaisipan, ang aming kaluluwa, naming tanggapin yung masalita, Panginoon, o ka, para sa kalalago ng aming pananampalataya. Kanuman, Panginoon, ang mensahe mo, hayaan mo na mahiyag sa amin, Lord God, at handa kaming tumanggap, Panginoon. Turuan mo kami, improve mo kami, Lord God, iayos mo ang aming buhay. Higit sa lahat, ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik. Ngayon, Panginoon, ang iyong mensahe, anoint Pastor Jeff, O God, using mightily, powerfully, O God, according to your will and purpose. And Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we claim the victory, we claim your blessings, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kamay mong yung katabi at makikita tayong mga kaupo. Praise God. Salamat sa napakagandang pagkilos ng pasensya ng ating Panginoon. Hallelujah. At napakabuti ng ating Panginoon. We are blessed with a good General District Ministers Conference, mga kapatid. Actually, parang before that, parang naubusan na talaga ako. I was drained, mga kapatid, of yung habang mo bang magturo, mga kapatid, ay parang ubos na. Parang ayoko nang mag-advise, ayoko nang humingi ng paano kayo, and everything about that, ayoko na. Sabi ko, Lord, parang wala na. And maging time na may lumalapit, sabi niya, namimiss ko yung mga advice mo, yung mga counsel mo, parang wala na. I have nothing more to share. I cannot make decisions, walang laman, mga kapatid. Drain ako, mga kapatid. But yung conference na yun, mga kapatid, was not something na kagaya ng ibang mga conferences natin na very khas, mga kapatid, ng pagkilos dahil siguro na malaya tayo sa ating oras, pero dahil doon sa convention tayo, so medyo tipid yung oras natin sa altar call, sa praise and worship, mga kapatid. Pero it was like a conversation. For me, that conference was like a conversation. Na ang daming confirmations ng ating Panginoon, pagpapalakas niya, mga ginagamit kong pang-encourage sa aking sarili. Pero pag ikaw kasing, pag alam mong nanggagaling sa'yo yung words na yun, parang medyo mahina. Kasi sa'yo nanggagaling hindi sa ibang tao. Pero during that, mga kapatid, I know, mga kapatid, na there's a lot of confirmation ng ating Panginoon at patuloy niya tayo pinapalakas. Praise God. So, amen. I'm standing with a trust in God. Di ko alam kung paano ko ito babahagi sa inyo. But I just allow God to minister to each and every one of us. I'm ready to sit down, mga kapatid, but as usual, mga kapatid, ito yung ating tinuturo na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Praise God. So, napakahirap gawin ito, mga kapatid, dahil yun nga. Pero, ang ating Panginoon, nakakamangha pa rin siya, mga kapatid, sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga salita, na nararamdaman ko ng usap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
So sa ating mga buhay, mga kapatid, if we are going to look at the verses natin nabasa, in Jesus' earthly ministry, mga kapatid, napakaraming ginawa ng ating Panginoon. Napakaraming niyang mga milagro, mga kapatid. And ito ay hindi basta-basta. Ito ay kamang-kamangha sa kanila. Walang ibang kagaya ang ginawa ng ating Panginoon. And dahil doon, maraming tagasunod ang ating Panginoon. Siguro, kung ikukumpara natin ang ating bilang sa mga tagasunod ng ating Panginoon, ay wala pa siguro tayo sa 10%. Dahil ang sabi doon, crowds, multitudes, gano'n kayo karami ang crowds. Ma-imagine sa Baguio, mga kapatid, pag talagba nga, ganun mga kapatid siguro yung tagasunod ng ating Panginoon. Napakarami, hindi mabilang. Pero hindi lahat mga kapatid ay talagang tagasunod ng ating Panginoon. So some were just fans ng ating Panginoon. Kapag nagustuhan mo, ngayon marami tayong mga artista, kapag nagustuhan ka ng tao, susunod sila sa iyo. Pero kapag hindi ka nila nagustuhan, sila din ang number 1 na tutuloy sa sayo. Yan. Kaya mahirap talaga, kaya iwasan natin mga kapatid maging public, magkaroon ng public na buhay, mga kapatid, na naka-post lahat ng ating buhay. So, keep it private, mga kapatid, dahil we are open. Ang alam natin ng society natin, napaka-bukas, mga kapatid, sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Maraming titingin sa'yo, at kung mamaya, kung pinost mo yung buhay mo doon, tapos marami kang na-receive ng mga negative na comments, baka hindi mo kayanin. Kaya mas maganda mga kapatid, huwag natin ihayag lahat ng ating buhay. Praise God. So, some were just the fans ng ating Panginoon na they were there for the spectacle, for the view mga kapatid. Or kung ano yung pwede lang matanggap sa ating Panginoon. So, as I was reading, I was forcing myself to read. Sabi ko, mahirap magbasa kapag wala kang gana mga kapatid. But I was forcing myself to read sa kahapon, the book of Luke. Naroon mga kapatid, nasabi doon, in one verse, sabi niya, that even Herod was delighted to see Jesus. Tuwang-tuwa si Herod. Kilala niyo si Herod, mga kapatid. Alam natin yung kontrabida yan sa kwento ng ating Panginoon. Pero nung nakita niya ang Panginoon, sabi sa salita ng ating Panginoon, natuwa siya. Natuwa siya, mga kapatid, dahil parang sa kanya, parang si Jesus was an entertainment. Dahil sa kanyang naririnig, nagpapagaling, gumagawa ng milagro. So when Jesus was brought to court sa kanyang harapan for a trial, mga kapatid, he was also delighted. Sabi niya, mag-perform ka nga dyan. Ipakita mo nga rin kung ano yung mga ginagawa mo dun sa labas. So he was also delighted. Pero alam natin kung ano na masamang tao itong si Herod na ito, mga kapatid. So hindi lahat ng delighted sa ating Panginoon, natutuwa sa kanyang presensya, mga kapatid, ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon. And we all know, mga kapatid, na sa isang Kristiyano, we always hear the word sa ating binasa kanina, the word faithful. Amen? Lagi natin yung narinig. And kahit na hindi natin, siguro kahit na hindi natin sa ulit-ulitin, pero alam natin, sa puso't isipan natin kapag nararamdaman natin ang ating Panginoon, we are required to be faithful. Pero, hindi ka pwedeng maging faithful na hindi ka follower. Isipin niyo natin yun. Hindi ka pwedeng maging faithful na hindi ka follower. Ang faithfulness kasi, kailangan in between two people. So, hindi mo ka naman magiging faithful kapag wala ka namang sinusundan. Hindi ka committed sa isang tao. Hindi kailangan ng faithfulness kasi acquaintances lang tayo. Namit natin sa labas. We don't need to be faithful to Him kasi wala tayong covenant, wala tayong commitment, hindi tayo magkasama, wala tayong pinagsamahan, di na tayo magkakilala, bakit ako magiging faithful sa iyo? Pero mga kapatid, in order for you, kung kailan lumalabas ang faithfulness, dahil meron kayong covenant sa mag-asawa, dahil nag-asawa na kayo, ikinasal na kayo, mga kapatid. That's why lumalabas yung salitang faithfulness. Praise God. So faithfulness comes after commitment. A man and a woman, mga kapatid, cannot demand faithfulness to each other until they enter a commitment or a covenant. Di mo pwedeng sabihin sa crush mo na, oy, huwag kang tumingin sa ibang babae, sa akin ka lang. Hindi mo nga asawa. Hindi pa kayo kasal, di ba?
But unless, mga kapatid, you made a covenant, an agreement, mga kapatid, humarap kayo sa tao, mga kapatid, then that's the time lalabas yung salitang faithfulness. Kasi, wala na. Kayong dalawa na lang talaga. More you and her against the world. Oh. Hallelujah. May kailangang priority mo na siya, mga kapatid. Pero kahit na gusto mo siya, pero kung wala naman kayong sumpaan, wala kaya nga mag-ingat, pinagsabihan ko yung isang Bible school student about sa may mutual understanding ka, MU kami. MU na walang label, delikado. Amen. Hallelujah. Nag-a-assume lang kayong dalawa, mga kapatid. Delikado yan. Kaya medyo kahit na hindi ko siya or malapit, taga-acts siya, tapos ano lang. Pero binigyan niya naman ako ng karapatan sa buhay niya. Medyo nung habang tumatagal ang conversation, pag meron akong gusto kong idiin, minsan parang lumalabas si mami sa akin. Tumataas yung boses ko talaga, mga kapatid. Pero nagugulat din ako na hindi ako to, Pero ganun kasi ako pinalaki, mga kapatid. Kapag may ipipilit ka na, hanmat siguro, okay lang naman to, hindi, ano lang naman ito, tataas talaga yung boses niya. Yan, so ganun din sa akin, mga kapatid. So sinabi ko sa akin, delikado yan, mga kapatid. Hallelujah. So, that's why, sa isang kasal, lalo na sa akin, napakaraming tao. Amen? Hindi pwedeng kakasal kayo na kayong dalawa lang. Amen. Praise God. Involve yung church. Involve ang government, mga kapatid. Parents of both parties. My relatives, my solemnizing minister. At hindi pwedeng mawawala ang witness. Kailangan may mga witness, mga kapatid. Because it is a covenant to keep. And upon entering covenant, mga kapatid, your old ways will be different. Your old lives will be different. Minsan, ako yung parang role ko pag may kinakasal, tagapaalala kay daddy, yung kandila. Yan. So, papatayin nila yung dalawang separate na candles to light the one, mga kapatid. At kahit na nilight nila yung isang malaki sa gitna, hindi pwedeng hindi nila patayin yung dalawa. Kailangan mamatay yung separate na kandilan na maliit. Ganon din, mga kapatid, when we enter covenant, mga kapatid, iba ka na. Amen. Praise God. Kaya sa mga tatay, di ba, sinasabi niya, I had a conversation with others, mga kapatid, na maring dati, kahit na ikaw lang mag-desisyon, okay naman. Pero ngayon nag-asawa ka na, iba ka na. Hindi pwedeng, nung dati, okay lang, hindi ka magpaalam. Pero kapag may asawa ka na, kapag hindi ka nagpaalam, alam mong may mangyayaring hindi maganda. Praise God. Hallelujah. Kaya mahirap yung ikaw lang nakakaalam when you enter a covenant. So, marami, mga kapatid, kaya, hallelujah, hindi basta-basta na mag-enter into that commitment, mga kapatid. Praise God. So, there will be more considerations. There will be more adjustments. There will be more questions and confusions minsan, kadalasan, and realizations kapag you enter into commitment, mga kapatid. Ay, ganito pala. Bagay sa mga business, mga kapatid. May mga business partners. Pero, as they go on with their business, diba, halos hindi sila, wala masyadong business partners na nagtatagal. Walang business partners na talagang nagtatagal talaga sila. Dahil mahirap talaga, lalo na kahatian ng pera, tapos bibilangan mo, mas matagal ako nagtrabaho kaysa sa'yo. Meron kami mga pinasukan ng mga, nagbibenta ng mga sabon-sabon dati. Meron silang may partnership sila. Pero habang tatagal, maghihiwalay din yan. Kasi syempre, pagtatanggol yung sarili niya, bibilangan yung sarili niya. Ikaw, absent ka ganito, bakit? Hindi pwedeng 50-50 tayo sa hatian. Hallelujah. Mahirap, mga kapatid, kapag hindi kayo nag-commit talaga. Marami kang ma-encounter that will test your commitment. Your faithfulness will be tested, mga kapatid. Hallelujah. That is why salvation cannot be forced. Kaya hindi natin pwedeng ipilit ang salvation. Kaya hindi tayo pinilit ng Panginoon upang tayo ay maligtas. But it's got to be a choice. Dahil darating ng panahon, mga kapatid, na yung choice mo na yan ay susubukin. Kung si Lord pa rin ba ang nais mo sa buhay mo.
Hallelujah. Susubukin ka talaga, mga kapatid. Kapag ikaw ay sumuko sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And when you started to live for God, He will demand faithfulness. Because, hallelujah, sabi sa ating binasa, mga kapatid, we are required to be found faithful. Hallelujah. That's why, before working on your faithfulness, one must first be a follower. Tagasunod ba tayo, mga kapatid? Tanungin niyo yung ating sarili, tagasunod ba ako? Hallelujah. Pag tagasunod ka, bakit ka naiiwan? Hallelujah. Ba't tayo naiiwan? Pag tagasunod tayo, dapat alam natin kung saan pupunta si Lord. Isa siya yung sa ating sinusundan, mga kapatid. Let's talk about more of that later. Praise God. And to be a follower, mga kapatid, we'll base it on Mark chapter 8, verse 34. A follower must, in verse 34, sabi niyo doon in NLT, if any of you wants to be my follower, you must give up your own ways. Kagaya sa isang lalaki nung nag-asawa, mga kapatid. Hallelujah. Ang sayo ay sa kanya, ang sa kanya ay sayo, sa inyong dalawa. Hallelujah. Hindi pwedeng dun sa ibang detalye. Praise God. Hallelujah. But we must give up our own way. Lahat tayo may kanya-kanya. Pero nabanggit kayo na hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Nabanggit ka, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya, mga kapatid. Because we are created for fellowship. Sabi ko nga, siguro ito yung dahilan kung bakit marami akong hindi kayang gawin sa buhay. Dahil kapag kaya ko lahat, kapag nasaktan ako, ay babay na everyone. Amen? Iwan ko na kayo, bahala kayo, mga kapatid. Pero I think God, I have witness. Nakikita ko sa inyo ang kalakasan. Dahil, I will stay. Hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Kaya nasabihin natin, I'm introvert, pinalaki akong independent. Matagal na akong nabuhay ng mag-isa sa mundo, sabihin ng iba. Pero mga kapatid, no, you can't live alone. You can't live alone. Maybe you can survive. Pero what's the point of your life na mag-isa, mga kapatid? Kaya, minsan, naunawaan ko yung mga ibang tita, tito, na single, nagtatampo minsan kapag hindi pinapansin ng kanilang mga pamangkin. Dahil nalulungkot din sila sa kanilang pagtanda. Hallelujah. Praise God. Kaya kapag meron kayong kilala, kamustahin niyo mga. Praise God. Lalo yung mga praise God. Dahil syempre mga kapatid sa mga nag-abroad, ng mga anak, meron silang kalakasan. Dahil meron silang anak na alam ko yung pagpapaguran ko, ipupunta ko dito. Pero pag yung tumanda ka na, tapos tatrabaho ka, para saan itong pera ko? Diba? Praise God. Kaya yung iba, bigay-bigay na sa pamangkin, ganyan. Praise God. So, we can't really live alone. Kaya nasabi natin, they have money, they have everything. But, kahit na may pera ka, binibilang ang pera mo mag-isa mo, makakalungkot. Hallelujah. So, we must give our own will. We must deny ourselves. Some translation may say, let him instead of must. Pero sa translator's comment sa New English Translation sa Net Bible, sabi doon mga kapatid is must. One must deny himself. In order to follow Jesus, we must give up our own way. Dahil alam natin, alam mo mga kapatid, si Jesus, full of action yan. Hallelujah, amen. Amen. And again, mga kapatid, sa version natin, mga kapatid, we must deny ourselves. Deny ourselves, giving up our own way of life. And it's giving up our right to ourselves. It's giving up our right to run our own lives. Dati ng panahon, mga kapatid, na kailangan talagang i-give up natin kung paano natin patakbuhin yung ating mga buhay. Yes, magandang mangarap, magandang magplano, mga kapatid. Pero huwag mong kakalimutan i-give up sa ating Panginoon. Na kung ano man yung kanyang nais, siya pa rin yung masusunod sa ating mga buhay. You are not in control anymore once you gave Jesus, once you surrendered to Jesus. Praise God. And napakahalagang bagay ito, mga kapatid. Dahil dito tayo nagkakaroon ng paghihirap, mga kapatid, sa ating buhay kapag hindi tayo nakasuko sa ating Panginoon. Ito man mga desires natin, mga ways natin,
So, hindi porket sabi natin, Lord, I'm doing this, and after this, I will serve you. But your ways are not God's ways. Sabi ng Panginoon, hindi lang yung dream mo, hindi lang yung end na desire mo ang isusuko mo sa ating Panginoon, pero yung ways, yung kaparaanan, kailangan din nating isuko sa ating Panginoon. Amen. For example, mga kapatid, sa ating pagbibigay, Lord, tataya muna ako para meron akong ibigay para sa church building. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Maganda yung ating intensyon. But our ways are not the ways of God. Hallelujah. Hindi yun yung gusto ng ating Panginoon. Lord, magtataba muna ako ng Sunday para meron akong ibigay for church building. That's not the ways of God. Ang gusto ng ating Panginoon, not just the end result, but the ways. Dapat tama yung ating dinadaanan. Hallelujah. Kaya hindi lamang ito, mga kapatid. Kaya, hallelujah, yung pinag-aaralan natin sa pag-aasawa, mga kapatid, proceed cautiously dahil it is a sacred thing. And everything that is sacred, we must proceed cautiously. Everything that is important, everything na ayaw mong masira, everything na ayaw mong mawala sa'yo, proceed cautiously. Huwag mong itaya kung basta-basta na lang. Yung oras mo, yung kaligtasan mo, huwag mong itataya para sa isang bagay, mga kapatid, na wala kang kasiguraduhan mo, meron bang balik o wala? Hallelujah. Denying, mga kapatid, is a part of our life as Christians. It is an important discipline sa ating mga buhay. That's why to deny, mga kapatid, it's not just sin that we are to deny, but what we need to deny is ourselves. Dahil may mga panahon, mga kapatid, na utusan ka ng ating Panginoon to deny yourself kahit na hindi naman talaga bawal yung ginagawa mo. For example, mga kapatid, maganda yung mga plans mo, but you need to deny it dahil merong gustong ipagawa ang Panginoon sa'yo. Eh sa fasting, bawal bang kumain? Hindi. Pero sabi ng ating Panginoon, mag-fasting ka, you need to deny it. You are denying your rights. Hindi siya bawal, hindi siya kasalanan. But there will be times, mga kapatid, you've got to live in a life of denial. To deny yourself. May mga panahon, gagamitin ng Panginoon mga sitwasyon sa iyong buhay. Mga tao, mga leaders mo sa iyong buhay. Hindi bawal ang plano mo. Pero may sasabihin sila na maaring sa sarili mo, hindi naman ako magkakasala, hindi naman ako mawawala sa ating Panginoon. Pero magkinig kang mabuti sa iyong espiritu. Baka sinusubukan ka ng espiritu ng ating Panginoon. Maaring walang nangyaring masama sa iyo, but there is a forfeited blessing na mawawala sa iyo. Dahil when you deny, hindi dahil mali yung gusto mo, dahil alam ko marami sa inyo, tama naman yung mga pangarap niyo sa buhay. Maraming gusto, mga kapatid. Marami tayong gusto, marami tayong mga paraan na tama naman. But there will be times, mga kapatid, susubukan ng Panginoon yung pagsunod natin. Hindi ka mali, oo, hindi ka masamang tao, walang masamang tao dito. But mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoon is could we deny ourselves and obey His word? Kagaya ni Abraham. Abraham offered. He was asked to offer his only son. Maaring ko tayo sa Lord, di ba pangako mo, bibigyan mo ko ng anak, imposible na ako magkaroon ng anak dito, at ito kaisa-isang anak ko, ibig kukunin mo ba? But Abraham denied himself. Yung sinasabi natin, mga kapatid, even Jesus, before he was able to conquer the cross, he was able to deny himself at the Garden of Gethsemane in his prayer. Dahil mahirap sumunod sa ating Panginoon if we cannot deny ourselves. Mahirap maipako sa cross if we cannot deny ourselves. Hallelujah, lalaban yung laman mo kapag yung kalooban mo, mga kapatid, ay hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili. Praise God. That's why we need to practice it. Practice denial. Mga pamanahon, gustong mag-question ng sarili mo, isipin mo yung mga panahon iyon. Hallelujah. And think about it. And think about this message. Maybe God is just testing me. That God just wants me to deny my own will. At sinusubukan lang ng Panginoon yung pagsunod ko sa Kanya. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20 in NLT, you do not belong to yourself. 20, for God bought you
with a high price. Binili ka na ng ating Panginoon. When you surrender your life to Christ as your Savior and Lord, you no longer own yourself. You've given up your right to run your own life. So stop running your own life and stop living, mga kapatid, by your feelings, by your wants, mga kapatid. You have already committed and submitted to the leadership ng ating Panginoon. Hallelujah. And this is the first thing Jesus says you must do in order to become a follower of Christ. You must give up. Hallelujah. Our own way. Number 2, mga kapatid, we must take up our cross. And still in the same verse, mga kapatid, we must take up our cross. If anyone wants to be my follower, he must take up his cross. Sa mga disipulo ng ating Panginoon, mga kapatid, lagi silang napapaalalahanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, sinasabi sa atin, if you want to be my follower, then you must take up your cross. No one is going to impose a cross on you, but you must take up your cross. Hallelujah. Walang pwedeng magtali sa iyo. Sa panahon natin ngayon, napakalaya natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo, the leaders could only speak to us. But you've got to volunteer yourself to take up your cross. Hindi ka pwedeng ipako ng iyong pastor, ng iyong leader. No one can do that. Hindi ka ipapako ngayon. But you've got to voluntarily take up your cross. Hallelujah. Praise God. Ikaw yung kukuha talaga. Dahil yung leader natin, yung pastor natin, they have their own cross to take. No one is exempted for that cross. We all need to take up our cross. Hallelujah. And sometimes, as I was reflecting on this, mga kapatid, kapag buhat-buhat mo yung cross, kapag meron kang pinapasaan, hindi ka malaya. Hindi ka malaya alin. Hindi ka malayang gumawa ng kasamaan. Because meron kang buhat na cross. If there are temptations on your way, this cross will remind you of where you are to go. You are called ng ating Panginoon to go up to heaven. Kaya, di ba, gusto mong sumama. Pero wait lang, sorry, hindi ako makasama, may cross ako. Inaaya ka dito, may temptation doon. I'm sorry, I have my cross. Hindi ako makakasama dyan because I have my cross. Tara, laro tayo. On Sunday, tara, gala tayo. I'm sorry, but I'm carrying my cross. Paano ako maglalaro? May cross ako, buhat. At dahil dyan, mga kapatid, habang nararamdaman mo yung discomfort ng pagbuhat sa iyong cross, mga kapatid, doon mo nakikita, malapit ka na. Hallelujah, sa kung saan ka na is dalhin ng ating Panginoon. Because the cross is a reminder. Yung mga simbolo na ginagamit natin, it is a reminder. The physical altars, it is a reminder. Maging yung cross natin, it is a reminder sa atin. Dahil tayo mga tao, nakakalimot tayo, kaya kailangan natin ng mga symbols sa ating mga buhay. Hallelujah. That's why we need to hide. That's why we need daily fellowship, mga kapatid, with God and His Word. Hallelujah. And this cross will tell us, mga kapatid, hallelujah, where to go. We are called for heaven, mga kapatid. Hallelujah. That's why even if it is uncomfortable, yet it is uncomfortable because I am not meant to live here in this earth. But I am meant upang umalis dito sa mundong ito. This cross, this discomfort tells me, hallelujah, na merong mas maganda akong paroroonan. Hallelujah. At habang wala ako doon, I'm going to carry this cross. Habang wala pa ako, hallelujah, saan inihanda ng Panginoon para sa akin, I've got to feel discomfort. Dahil delikado maging komportable sa mundo. Kapag maging komportable ka na, hihiga ka na, matutulog ka na, baka hindi ka na makagising sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah, that's why 99% ng mga tao, mga kapatid, who fail to follow Christ or who walk away from Christ or fall away, whatever term you may want to use it, it's the flesh that does it. Kung bakit sila nawawala. It's not the devil. It's the flesh. Hallelujah. Nagsabi, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, what are our 3 weakest points? The pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes. None of it, mga kapatid, is because of the devil.
Hallelujah, idadaan lang niya sa harapan mo. Hallelujah, but people fail because of the flesh. Because of the flesh. That's why, hallelujah, we've got to take up our cross daily because the flesh is with us daily. Daily we struggle. Daily we want to live a comfortable life. Daily we want to war against the will of God. Daily we want things for ourselves, and for ourselves. Hallelujah, araw-araw yan. Kahit ilang beses ka mabaptize, meron at merong labanan na mangyayari sa iyong kalooban at sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. And the only way, mga kapatid, to remind yourself is to take up your cross daily. Hallelujah. That's why it's okay when we are struggling here on this earth. Because we are meant to struggle in a place, mga kapatid, where it is not our home. Kaya mga kapatid, nagkakaroon ng faithfulness sa ibang mga pamilya, mga kapatid, because they became comfortable in other people's presence, in other people's home, in other people's comfort. Wala yung asawa niya. Sabi, di ba, nagka-problema siya nagpa-comfort sa ibang asawa ng may asawa. Became comfortable. And then, hanggang nahuhulog ang laman. Hallelujah, nahulog ang loob, mga kapatid. It's not a one-time thing to fall away, church. Hallelujah. It's a consistent pattern of wrongs. Hallelujah. It's a consistent pattern of small things that are unsurrendered. That are not, hallelujah, hindi dumaan, mga kapatid, sa paghuhusga ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, you must actually follow Jesus. Hallelujah. If any one of you wants to be my follower, you need to actually follow me. Hallelujah. Sana lahat tayo dito gustong sumunod sa ating Panginoon. At hindi ka pwedeng sumunod sa ating Panginoon na ikaw yung masusunod. Hindi ka makakarating sa kung saan ang Panginoon kung hindi ka tagasunod